Hello mga kabibig, welcome back sa ating bagong YouTube channel. Ito ang pinakamaingay na YouTuber sa lahat ng YouTube. Ako si Kabibig, maglebak-lebak na down with evidence. O eto na kabibig, grabe ang tapang ni Mayor Isko Moreno. Grabe sa kanyang interview, binanata niya si Congressman Chua. Sabi niya, ang tatapang niyo sa Quadcom. Pero sa mga interview, nako po, sabi ni Isko, nagbigay ng warning si Isko Moreno kabibig. Talagang kung aarestuhin ko kayo, gagawin niya. Basta, wag lang kayong lumabag sa batas. Nako, ito yung mayor natin. Ito yung matapang na mayor. Kasi, naka-experience na si Isko Moreno sa kung anong klaseng mga tao itong sina Chua at iba pang mga kongresista na tinulungan niya noon. Nung natalo si Isko, doon na lumabas ang mga kakaibang ugali ng mga tinulungan ni Isko Moreno. Kaya si Isko Moreno ngayon nakabalik, alam na niya kung sino yung plastic, kung sino yung manggagamit, kung sino yung traidor na politiko. Kaya ngayong makaupo na si Isko, matapang na. Pinatibay si Isko Moreno noong natalo siya last election. At doon parang nanalamin si Isko Moreno. Kayo pala ang maling tao na pinasok sa buhay ko. Ngayon, iba na si Isko. Oo. So, pakinggan natin ha. Manood tayo ng interview ni Isko Moreno. And there are a lot of shocking revelation ang ibubulgar ni Isko Moreno. No? Sabihin mo talaga, grabe si Isko, ang tatapang, parang ibang Isko ngayon na, ibang Mayor Isko Moreno, parang uhaw si Isko na pagandahin muli ang Manila. Parang nagpahinga lang si Isko na mga ilang taon, parang nagkagulo na ang Manila. Ngayon si Isko ay babalik na, nakabalik na, ay nako, iba ang timpla ni Isko Moreno ngayon. Kaya ito kabibig ha, may warning siyang ibinigay kina Congressman Chua. Makinig tayo when they had it online schedule. Yun nga yung narinig ko sa isa sa mga kampanya mo. Oo, medyo nagdamdam talaga ang tao doon. Plus, the fact that nangadugyot talaga ang Maynila. And we became, I think the data will show, we became number 1 in the crime index in Southeast Asia. So this, well, hindi ko naman pinagkait itong mga data na to, itong mga ano to sa kanila, sinasabi ko to. But ikinipit balikat na lamang ng ilan. But when I went down, may insidente sa Antonio Rivera, may malaking sunog. I went there na nakikiusap yung mga tao na puntahan sila. So it's about 11 p.m. No? Then I went down and doon nag-start yung word na bumalik ka na. That being viral. And yeah, sabi ko, why the people are looking for somebody? Kailan yun? Kailan yung binisita mo yun? Magano'ng buwan? I think July or August. Pero Yorme, kahit nasabihin po natin na nanggaling sa mga tao yung bumalik ka na, nung natalo po kayo during the 2022 presidential race, I know you had your own TV show. Yeah. Wala ho ba dun sa pakiramdam mo na, no, just to be honest, that you wanted to come back? You want, kasi medyo, hindi ba medyo nabitin din yung iyong pag-mayor sa really, Manila? because I trust her. I really trust them. All of them. Including those 2 congressmen who were guests a few weeks ago. All of them. I really trusted them that they will do their job because modesty aside, ninurture ko naman lahat sila eh. Lahat naman sila participated. I did not govern on my own or capriccio lamang. I tried to involve them and nurture and hone them to do service. Siyempre, nung nawalan na ako, medyo okay lang naman yung mag-iba ng kaunti kasi gusto mo na sarili mong what you call branding or sarili mong pagkakilala. But yourself is, kumbaga di mo naman kailangan pasikatin ng sarili mo. Kusa ka naman sisikat kung nagtrabaho ko naman talaga. Nagtatrabaho ko talaga. Naturally, people will love you. Remember, wala namang gastos talaga ang boto
boto. Ang boto ibinibigay ng tao base sa resulta ng trabaho mo. No? And a lot of things were not continued. So, I think that is the ng konsepto ng resulta, overwhelming result ng boto. Bakit hindi nila ginawa ang kanilang trabaho? So let's name them. I guess you're assuming, I'm assuming that's Congressman Abante, tama ba? And Congressman... Yes, sila, mga yung mga alaga namin. Si Joel Chua. Okay, panalo si Joel Chua. Yeah, in a very slim margin. Si Roland Valeriano. Okay, si Joel Chua won by 4,000 votes. Yes. Valeriano won by 6,000 votes. Yes. Abante lost by 1,000 votes lang, ha? Yes. So, sinong sinasabi mong... Lahat sila, mga katim ko lahat yan. Mga alaga ko yan. Wala naman sa kanilang naiwan sa'yo. Lahat sila was with Mayor Honey. Yes. Because maybe they opted to believe on what they want to believe that they're doing their job, which I respect. As you can see, during the campaign, wala naman akong binatikos sa kanila except that yung personal attack nila, tingin ko nag-boomerang lahat sa kanila. Okay, let's clarify this. Wala kang, sabi mo, wala kang personal na attack sa kanila. Of course, yes. Usapan natin yan, no? Kasi sa Manila, please correct me if I'm wrong, Yorme, sure. 6 districts, right? Yes. 6 po yan dati iyo. Yes. 5 sa kanila pumunta kay Mayor Honey. Yes. Iwan kay Mayor Honey, isa napunta sa'yo. Sino po yung napunta sa'yo? Si Ernix Junicio. Okay, si Junicio. Alright. So yun pala, kabibig. Yun pala nagsimula na kung saan parang nag-iba. Oo, mga kabibig. Yung naramdaman ni Isko Moreno na ni-nurture ko sila, tinuruan ko sila, nagkaisa kami, team kami, pero bakit sinisiraan nila ako? Ito kabibig ha, in this part, meron ako nakitang video na in this part talaga, lumabas ang tapang ni Isko Moreno sa interview. So let's watch this video mga kabibig. Grabe si Isko ngayon na hataw kung hataw. Ito sa yung mga masasakit na salita. It's so painful that pinagmamalasakit mo sila. Pero the words that hindi mo makakain, lalo na yun si Joel Chua who lied here in this show na wala siyang sinabi in your face, all of you here, na hindi raw niya ginawa yun. No, that's not true. You said something. You said something that even you yourself cannot be proud of. To me. Okay. Right. Just si Letlet. Just si Letlet. Buhay pa si Letlet. Dalawa kayo ni Roland Valeriano. Ngayon lang ako sumagot kasi hindi ko kayo sinasagot nung kampanya. Ayoko ma-blur yung damdamin ng tao. Gusto ko fix ang eyesight ng tao based on program of governance ang i-offer. But in hindsight, yung dalawa na yan, said something na kahit ikaw, Pinky, hindi mo makakain. Yun ang katotohanan. Now, kung gusto nyo, total, tapos naman ang lahat, edi magpa-lie detector test tayo. Kumbaga, para malaman natin kung sino nagsasabi. So, you're not at liberty to tell us ano yung sinabi nilang dalawa? Hindi mo makakain. And the way the actuation you're in the corner, the way the physical actuation on how they treat you, yung kung paano ka pagsalitaan ng mga taong at one point in time they are in the streets, you believe in them, nurture them, hone them, give them chance. You're happy, you became successful, and the least thing that you can, expect is, pare, kape naman tayo. But yung sigaw-sigawan at pagsalitaan ka ng hindi maganda, and you have a balls to say in Bilyonaryo that wala kayong sinabi. Okay. You're pulling the viewers and the broadcasters. Be man enough. Anyway, tapos na ang halalan. At least, makikita-kita pa rin naman tayo. Ngayon ako sumasagot. So not to confuse the people based on emotional voting. I really wanted the people of Manila decide based on performance. But now, Pinky, I'm here telling them straight, be man enough. Total lang, tatapang nyo sa Quadcom eh. Pag dito sa television mukhang di ko maintindihan
But pinatawad ko na kayo. O gusto niyo naman marinig. Eh kung ang Diyos ay nagpapatawad, ako pa kaya tao lang. Pinatawad ko na kayo. Nakamove on na ako sa buhay. Yung pagpapatawad mo ba, of course, mayor ka naman, lawmaker naman sila, magkakaroon mo ba ng pagkakataon na... Huwag silang lalabag sa batas. Oo, ito na. Is that a warning? Of course. Hala. It's a fair warning to everyone. Hala. The people of Manila deserves better. They wanted certainty. They wanted rules are put in order. And it's applicable to everyone. No abuse will be done by this congressman under my watch. No. Not a single day. All right. Pag mali kayo, mali kayo. Kung kinakailangan arrestuin ko sila, I'll make arrest. That is a promise. That's how because that is serious a commitment to the people of Manila. Kasi yun ang kinumit ko sa entablado. Di ba na maliwanag naman sila, mga Tolongges, bago na kayo ng address. Hold upper is not chair. Ikinumit ko yun sa taong bayan. And the people replied. Showing. Parang Duterte style to si Isko Magandang magtandem si VP Sara at Isko. Parang maging maganda ang Pilipinas. Iba si Isko. This much overwhelming vote. So kung gusto nila, magtrabaho sila, maglingkod sila sa taong bayan, I'll support them. Don't get me wrong. Pero wala nang pribilehiyo ngayon. Okay. Pantay-pantay lang tayo. Hala ka. Wala na, nagsalita na si Isko. Paano yan, Chua? Valeriano? Meron ng taga-watch sa inyo kung ano ang mga gagawin nyo, mga kabibig, mga kachuwa dyan. Diba? Marami ang kulang ang oras pag si Yorme ini-interview. Masaya makinig sa mga sagot niya. Yung walang dull moment, lalo na alam namin na lahat ng pinangako niya natutupad. Every Friday evening, may aabangan naman ako sa FB Live niya. Sinasabi ko kung anong nagawa niya buong linggo. Welcome back, Yorme. Ito pa. What a brilliant interview, Yorme. Our lolos and lolas are very happy to have you back. Mabuhay ka, Yorme. Ito. Yorme, paalis naman po yung construction ng mga komento din ang mga tao na gusto nila na gawin din ni Yorme, mga kabibig. So, marami mga komento, mga bibig, about ni Isko Moreno. Grabe. Tapang overwhelming. Arestuhin mo na agad, Yorme. Proud Yorme here. O sige, Yorme. Sa tapang mo, arestuhin mo na si Chua. Grabe naman. Yan, Yorme, proud of you. Excited kaming makita si Chua at si Valeriano sa kulungan. Uy, sabi ng mga netizen, ha? Sabi na ito mga netizen, ito pa. Huwag naman kapag lumabag sa batas pa. Ngayon na, may nilabag silang batas. Yun mga kabibig, ha. Yun ang mga ilang komento ni na Cheryl Sibunga Feliciano, ni katotoong OFW Anaboy Cam sa Cheryl Sibunga Feliciano, Dennis Tagle, yung mga ilang mga komento ng ating mga... Ako naman, naniniwala ako sa kakayahan ni Isko Moreno. Maybe nung tumakbo siyang presidente, dahil kasi sa unity, nadala tayo ni Sara, ni Bongbong, tapos si Bongbong, ang galing magdrama, ang galing magmaskara. Nakalimutan nating tingnan ang kapasidad ni Yorme, ni Isko Moreno. Pero it's destined to be like that. Baka itong bagong termino ni Yorme, mas marami ang makaka-observe, makakita sa kanyang kakayahan. Baka this time, pinamatured lang talaga or pinapaganda pa ang magiging gagawin ni Yorme Isko Moreno sa Manila. At yun will be an eye-opener sa lahat ng Pilipino na ay pwede na si Isko Moreno maging presidente or vice-presidente. Mga kabibig, so maghintay-hintay tayo. Parang ang magandang labanan to. Joel Chua, Valeriano, tapos nandiyan si Isko Moreno. So ngayon, may titingnan na si Isko. Sabi ni Isko, kung aarestuhin ko kayo, gagawin ko. Pag lumabag kayo sa batas, wala nang special treatment. Ay, iba si Isko. Matapang na si Isko. Kaya, yun ang warning ni Isko Moreno. And, baka yung
sabi nga, bakit pa kasi nanalo yan si Chua at Liliano? Kayo ang bumoto. Alam nyo, kabibig, bilib ako kay Isko kasi sabi niya, ayokong gamitin ang paninira ni na Chua, ni na Valeriano sa akin. Gusto ko lang makita ng mga tao ang performance ng mga congressman na ito na iboboto ba sila or hindi. Ayaw ni Isko na sisirain ang pangalan ng dalawang ito dahil sa ginawa nila kay Isko. Gusto ni Isko na bubutuhan sila ng mga tao dahil sa kanilang mga ginagawa. That's mga programa. Nanalo sila. It means nagustuhan ng mga tao ang performance na Chua at Valeriano. Pero kay Abante, pasensya na. Natalo So yun lang kabibig ang ating Libag-Libag for today. Don't forget to like, subscribe, and share this video. Bye everyone. See you next time.